Hello po sa inyo lahat. Ako po si Ed and welcome to my channel, Ed Speaks. Kung di ba po kayo nakasubscribe, please do like, share, and subscribe naman po sa aking channel para mabuhay yung algorithm ng channel ko. So, maraming salamat po. Kung meron naman po kayong comments, suggestions, sulat na lang po sa ibaba. Okay, salamat po. Okay, magsama po natin ngayon yung quote-unquote propesya ni Representative Edsel Lagman. Ano po? May sinabi po kasi siya regarding dun sa kasasapitan ng charter change o ng Chacha. Para maintindihan po natin kung tungkol saan ito, panoorin po natin ano. Isang mambabatas sinabing tanggap na ang magiging kapalaran ng resolution of both houses number 7 sa Kamara. Inaasahan kasing may papasa na sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang magbibigay daan sa economic chacha sa susunod na linggo. You might call it defeat, sapagkat natalo di ba? Ang nanalo yung super majority. Next week, pag pinasa ng lower house yung resolution of both houses number 7, ayan ay Palm Sunday. Ang daming aleluyas. Pero pagdating sa Senado, we are going to mourn it as if on Good Friday. Okay. Yan po, ano. So, yung sinabi niya, pagdating daw po nung pagpasa sa Kamara, it's going to be a Palm Sunday. No? So, yun, masaya. Ginigreet natin, yay, hallelujah. Gano'n. And then, pag dating sa Senado, ang mangyayari ay we are going to mourn it, pagluluksa natin. No, siguro dahil isasabit nila, babalatayin ganda no? Pero tignan niyo yung mukha niya, di ba? Pagkakasabi niya, we are going to mourn it, pero nangiti, siyang-saya, aliw na aliw, di ba? Hindi mo intindihan, hindi bagay yung reaction doon sa sinasabi niya. Okay, sa Kamara po, ito po yung mga hindi bumoto ng yes, yung mga nag-no, no, sa Constitutional Convention Act, no. So ito sila, si Representative Gabby Bordado ng Camarines Sur, 3rd District, si Representative Mujib Hataman, Basilan, Lone District, Representative Arlene Brosas, Gabriela Women's Party, Edsel Lagman, Albay 1st District, Representative Franz Castro, ACT Teachers Party List, Representative Raul Manuel, Kabataan Party List, and then si Representative Paulo Duterte ng Davao City 1st District. So yan po, no, yung mga hindi bumoto. No, pero mas majority naman ang mag-yes, no, ang boboto ng pabor sa RBH 7. So malamang sa malamang upon third reading papasa po 'yon. Katulad ng sinabi ni Edsel Lagman, no. Tama po 'yon. 'Yun, ang pag-usapan po naman natin next is doon sa Senado. No, bakit nasabi niya na magluluksa tayo? No, ito po yung balita na tungkol sa sinabi ni Senator Angara. Ano po? Panoorin po natin. 18 out of 24 na boto. Yan ang kailangan para maipasa ang resolution of both houses number 6 o economic charter change sa Senado. Gaya ng naunang pahayag ng liderato ng Senado, sinabi ni Senador Sonny Angara sa isang panayam na malaking pagsubok na makakuha ng sapat na boto para maipasa sa Senado ang Chacha. Kaya baka kailangan ng tumulong sa pagkumbinsi sa mga senador si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, sabi po ni Senator Angara na humihingi na siya ng tulong kay Pangulong Bongbong Marcos para makuha yung sapat na bilang. Ang sapat na bilang po kasi sa 24 na senador is 3/4. Ibig sabihin, kung 24 po sila, ay di 18. No? 6 lang yung pwedeng hindi bumoto. Bumoto ng no. No, yung tumanggi. Pero the rest, yung 18 kailangan yes. No?
Ngayon, sino-sino po ba yung mga senador na maaring bumoto ng no at ng no, ng maaring tumanggi? Una po, nagbigay na po dyan ng pahayag si Senator Risa Hontiveros, no, nung pang nagrarally sila kasama yung mga leaders ng Catholic Church, no. Then ito po yun, no, unahin po natin sino yung initial list of senators rumored vote against economic chacha. So yung dalawang oposisyon, Senator Coco Pimentel tsaka si Senator Hontiveros nga po. So matik yan, no na yung dalawa, no. And then ito po, nagpahayag din si Madam Cynthia Villar, si Senator Villar, and then kasama na po yung anak niya, si Senator Mark Villar. So apat na po yan, apat na. So sino pa yung tatlo pa, no, kasi 7 yung kailangan eh. 7 na mag-no, wala na, mapapawalang visa na yon, lahat ng effort na yun, wala na, junk na lahat yan, no. Eto ba po yung posibleng mag-no? Si Senator Bato, yung mga Duterte boys, Senator Bongo, ilan na yon? 4, then plus 2, 6 na. And then sino pa isa? Senator Amy. So 7 na. Doon pa lang, no, maring malaki na yung chance na malalaglag talaga. Now, meron pa bang iba? Kung napansin niyo po, no, kasama ni Senator Amy si Senator Joel Villanueva. So isama natin siya sa list na possibly magno-no, no. And then siyempre Duterte boys yan, Senator Robin Padilla, no. 50-50 kasi dati umokay naman siya ron sa federalism na chacha nung siya yung naglalakad, pero hindi natin alam ngayon, no. So 50-50, pero sama na rin natin siya. And then yung dalawang magkapatid na Cayetano, no, kasi bit-bit niyan yan eh, ng mga Villar yan eh. So most probably magno-no din yan. Sino pa? Si Senator JVS, ito, nagsabi na siya, di ba? Kumbaga sa idea niya, ang pananaw niya, hindi priority yun. Mas priority ayon sa kanya, yung mga basic na pang-araw-araw pangailangan ng sambayan ng Pilipino. So, ayun. So, ang napakalaki ng chance talaga, no, na malalaglag sa Senado yung hindi papasa yung ating charter change. Pero meron pang huling baraha. Ito po, panoorin natin kung yung sinasabi natin na huling baraha na kung saan maaaring pumasa pa rin o lumusot pa din yung charter change. A petitioner for the People's Initiative for Charter Change says their signature campaign will continue if Congress's attempt to pass economic amendments fails. Attorney Anthony Abad says they continue to collect signatures even after the Philippine poll body stopped proceedings related to their campaign back in January. He adds they will just regroup and revise their petition should their current signature campaign fail. So yun, no, according kay Attorney Anthony Abad, pag nag-fail sa Senado, pwedeng i-activate uli yung People's Initiative. No, pagka inactivate po uli yun, doon papasok na po yung petition na una na ginawa na voting jointly, no, on certain economic provisions. Voting jointly ang Senado at saka yung lower house. Pero may problema pa rin po doon, magkakaproblema pa rin kasi yung inano dyan yung pinag-uusapan noon pa, no. Kung ang usapin kasi dyan ang argumento is yun daw pong paglalagay ng clause na voting jointly, hindi na daw po siya amendment kundi form ng revision na siya. Ang People's Initiative po kasi ay pwede lamang gamitin sa pag-amyenda ng konstitusyon, constitutional amendment. Hindi po siya pwedeng gamitin sa constitutional revision. No, so, yun po yung mga problema dyan. No, yun po yung dalawang problema dyan. Ngayon, saan po nakasalala yan? Wala po kasi clear-cut na definition na
ito yung mga circumstances na pwede mong ituring na amendment lang. Pag ito yung pag dumating na sa ganitong standard, ano na to, revision na, wala pong ganon. Walang clear-cut rules and regulations kung paano mo i-identify kung alin yung amendment, kung alin yung revision. No? Ngayon, ang mangyari po dyan, lahat yan nakadepende sa mga hukom ng Supreme Court. Sila po yung mag-decision yan. Since wala nga pong written, no, walang nakasulat na black and white na rules dyan, or kung ano man yung nag-identify, nagkakategorize sa amendment tsaka sa revision, ang mangyari subjective, base sa interpretasyon kung sino yung nakaupo doon sa na mga hukom doon sa Supreme Court. Depende na lang sa kanila, ano, ganun lalabas. Pero nakita naman natin kasi, no, kung ano yung mga reaction, yung mga ideas nung mga hukom, mga Supreme Court justices na andun sa ginawang hearing sa Senado. So, most probably, in my opinion, lalagapak po, babagsak, na mababalatenga siya. So, ano yung option? Hindi ko naman po pinopromote or kinokondon. Sinasabi ko lang po, pinapaliwanag ko lang po. Ano. Ang isang option, yun nga, yung RevGov. Magdideclare na lang na revolutionary government. And then, para yung konstitusyon, lahat yun, babaguhin na. No, kasi, naka-deadlock po kasi. Naka-deadlock. No, kung gusto natin magkaroon ng pagbabago, ay ayaw naman payagan ng mga nasa Korte Suprema. No, ang gusto po kasi nilang mangyari, hinihintay po kasi nila na yung middle class, yung tawag dito, magkaroon sila ng sapat na status para makakompete sa mga papasok na foreign direct investments. Ang tagal na po noon, ilang dekada na po, di ba? Kumbaga, hinihintay nating yumaman, tsaka natin sila bibigyan ng hanap buhay ng negosyo para, di ba? Parang, yumama ka muna. Pag yumama ka na, tsaka ka na papayamanin. Paano naman yung mga nasa baba? Ang tagal na nila naghihintay, ang tagal na nila naghihirap. No? So, hindi dapat ganun eh. So, ang mangyayari dyan, hindi another option. Ano yung another option na sasabi natin? We will take the states. Ganun na lang yun. No? Yun lang yung option dun. Wala nang iba eh. Unless siguro yung iba may maiisip ha. Pero sana may maayos pa. No? Kasi kahit na ang mangyayari dyan, kahit na sabihin natin sa eleksyon, palitan natin, i-overhaul natin. Ganun din yun eh. Diba, i-endorse din sila ng mga oligarchs, ng mga, diba, na merong interest dyan. Tapos, i-sponsor sila. Di ganun din. Yung mga bagong inilagay mo, mahahawa din yun sooner or later. Babalik lang din sa dati. Either na, yun na nga, i-abolish mo na yung Senate. Ito na ang kasunod nun. No? Kasi, wala eh. Hindi rin naman papayag yung mga yan eh. Diba? Natatakot kasi. Actually, okay lang naman sana yun eh. Hindi naman natin sila gustong alisin eh. Ang problema lang kasi, siyempre, yung mga tao nga naghihirap. Dahil sa kagustuhan nilang mapanatili yung kanilang pwesto. So, yun. Hopefully, magkaroon ng solusyon ng maayos at naayon sa batas ng solusyon. So, yun lang po. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Bye.